Okay, so ito po ay para sa mga nagbabalak mag-abroad or yung mga OFW na wala pang POEA registration. So, ito po yung guide kung paano po mag-register online. So, pumunta lang po kayo sa website na ito, onlineservices.dmw.gov.ph. So, ito po yung website nila. Kung may login details na po kayo, login na lang po kayo and input your password. Pag wala, register po muna tayo. Yan, click nyo po yung register. Ayan, tas meron po silang terms of use and privacy statements. Scroll up nyo lang. Tapos click nyo po yung I accept. Ayan. So, bubungad po sa inyo to mga paalala. Basahin nyo po. Tapos, i-fill up nyo po yung mga details kaparehas ng mga details na nasa passport ninyo. Make sure po tama po yung details na ini-input ninyo. Ayan. Lahat po yan. Pangalan ninyo, apelyido, middle name, yung gender, yung birth date. Ayan. Tapos lahat po, fill upan nyo po yan at siguraduhin nyo po na tama yung mga details na nilagay ninyo bago po kayo mag-register. Ayan, so nilagyan ko lang yung confidential yung mga details na in-input ko. Tapos, check nyo po yung mga paalala, basahin nyo po. May mga paalala po dyan para po sa ating mga OFW or para sa ating mga kababayan na gusto palang mag-abroad. Tapos nire-ready lang po nila yung mga POEA registration. Ayan. So pag na-input niyo na po lahat, pinaka-last po yung birth date ninyo. Ayan. Check niyo pong mabuti, basahin niyo po ulit, tama po ba yung spelling na nilagay ninyo, yung information na in-input ninyo, check niyo po mabuti, saka niyo po pindutin yung register. Recheck niyo po ng paulit-ulit para hindi po kayo magkamali sa mga details na kailangan ninyo. Tapos pag okay na po, saka niyo po i-register. So ayan, iko-confirm mo yung mga information, i-recheck mo kung tama ba yung mga detalye na nilagay ninyo, saka niyo pindutin yung yes. Pag nag-yes na po kayo, ayan po yung lalabas. Tanggalin po muna natin yung mga confidential. Ayan. Ayan. So, ito na po yung bubungad sa inyo. Successful na daw po yung inyong registration. Tapos, yung email na in-input ninyo nung nag-fill up kayo, dapat active po yun. Kasi doon po mag-i-email ang DMW ng temporary password mo para makalagin ka. So, babalik ka ulit doon sa home. Ayan. Pero, sa login ka na. I-input mo dito yung email na ginamit mo nung nag-register ka sa kanila, nung nag-register ka sa portal nila. So, ayan, mag-i-email sila sa inyo ng ganyan, temporary password, yan. Yan po muna yung gagamitin ninyo sa unang paglalagin nyo doon sa website ng DMW. Pag meron na po kayo niyan, okay, punta po kayo ulit doon, ilalagin nyo yung email ninyo. Pagka-login nyo po, ilagay nyo po yung password or temporary password na sinend ng DMW sa inyo. Ayan. So, usually, numbers and letters po yun. Tapos, click nyo lang po yung login. Pagka-login nyo po, using yung temporary password, bubungad po sa inyo ito. Ayan. So, gagawa po kayo ng sarili ninyong password. Make sure po na hindi nyo kakalimutan yung password ninyo kasi magagamit nyo po yan every time po na uuwi kayo sa Pilipinas at kukuha po kayo ng mga documents or papers sa DMW. DMW, yes. Tapos, ayan, recheck nyo pong mabuti
kung match ba yung password na napili ninyo. Kasi po 'pag hindi, ganyan po, ayan. 'Yan.